kapag mabuboyfriend, syempre taga Maynila. Ay, naku, sabi ng nanay ko, pag taga Maynila, Kaya nga ba ayaw iiwan ka pupunta lang. ng Maynila eh. Ay, naku, Rico, kahit magbabad ka sa ilog, hindi ka sasagutin ni Celia. Kasi ang engot na namang lalaki dito. Syempre gusto ko gwapo. Pero moreno Tsaka syempre may kotse. Tsaka syempre mahaba leg. Hay nako, ako kahit na taga-probinsya, basta mabait. Present. Hindi ikaw yon. Halika na, umuya tayo. Sandali lang ha. Oh, Friday daan ng alas 8 para sa prom Ay naku, wag na. Basta dating ako. Wag Basta na susundin nga kita, eh. hindi Nakakayan, pwede. lapit-lapit lang Susundin eh. kita Friday alas 8 Basta wag na. Dadating ako. Wag na nga. Basta dadating ako. Basta wag na. Susundin Pagdating kita. mo, wala ako dito. Friday. Basta wala ako Alas 8, dito. Basta dadating ako. Wala ako. Sigurado. Wala ako Basta dito. dadating ako. Basta. Basta. Basta wala ako dito. Boss, anong bayan ang susunod dito? San Vicente. Anong oras ang huling biyahe? Naku, wala na ho kaming huling biyahe dito. Hanggang alas 5 lang ang biyahe dito. Saan ang hotel nyo rito? Hotel? Wala kang hotel dito. Kung gusto niyo matulog sa mga beaches. O sige, salamat ha. Sige. Nay, ilang taon po ba ako nung mamatay ang tatay? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo eh. Maliit ka pa, kaya hindi mo na siya nakilala. Eh, ano mo bang kinamatay? Ayun, nagkasakit. Hindi naagapan dahil sa bukid mahirap ang doktor. Eh, inay, ilang taon ho ba kayo nung mag-asawa kayo? 21. 21? Bata pa? Bata pa ba yun? Tama na yung 21. Kaya ikaw, 17 ka na eh. Mag-umpisa ka ng mamili. Pare, mukhang bago ka lang dito. Oo. Naniligaw ka ba? Hindi naman. Naku, delikado rito kung gabi ba? Buti pa, sumama ka na sa amin. Sa amin ka na magpalipas ng gabi. Egypt kami dyan. Bukas ka na lumakad. O ano? Tara, delikado rito. Sige. Tara. Yan. Maganda yan, ha? Titignan kang lahat ngayon ng mga tao sa junior and senior prom nyo. Nay, naku, naiilang ako eh. Bakit ka maiilang? Tingnan niyo naman, unang-una siguro naman pwede natin taas to ng ganyan. Huwag mong itataas. Baba eh. Maganda, ganyan. Bagay sa'yo. Titignan kang lahat ng mga lalaki. Inay, ayoko nang tinitignan ako ng mga lalaki. Nahiya ako Dalaga ka eh. na. 17 ka na. Inay, hindi ako marunong magsayaw. Kakahiya. Hindi problema yon. Tuturuan kita. Ganito, Tuturuan ha? niyo ako? Ha? Dito ka hahawak. Diyan. At pagkatapos, Tapos, medyo hawakan mo ng konti ang hawakan palda mo. to. Ayan. Yan. Tapos, iikot ka ng ganyan. Ayan. Oh, Wala. tamo. Madali lang, di ba? Inay, para tayong Maria Clara.
pa nauso eh. Nay, ibig niyo sabihin, didikit ako ng ganito kay Rico? Siyempre, Ay, Nay, naku, ayoko nga. Ayoko naman sa kanya eh. di makakakita ka ng iba. May in love ka. Ay, ayoko pa in love. Sa inyo lang ako in love eh. Sa inyo lang. Hindi pwede. Dadating din yung panahon yon, mai in love ka at hindi ka na mapipigilan. Pipigilan niyo ako. Hindi. Pipigilan niyo ako. Hold up to! Sige, baba! Ha? Kung Pag kayo mga pa yung bintol tulad sa tukso at edya mo kami, hindi lang masama amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Celia, Nay? bukas maaga tayong gigising. Tutulungan mo ako sa pag-aani, ha? Opo. Celia, ang mabuti pumunta ka sa kubo, kumuha ka pa ng mga kaing. Opo. Nay, O bakit kang mahangos? may lalaki ho doon sa kubo. O ngayon, talaga namang maraming pulubing natutulog doon. Gusto ko na nga ipag-iba yun eh. Naku, Nay, wag ho. Bakit? Kasi itong bakasyon maglalaro kami ng mga classmates ko doon Naku, Celia, mag-junior prom ka na nga magbabahay-bahayan ka pa. Nagpapasalamat nga ako at nililigawan ka na ni Rico Dalaga ka na. You won't see me around here anymore. Show me, yeah. Come show me.
O, Celia, nalinisan mo na yung kubo? Hindi pa ho tapos. Ano pang ginagawa mo dyan? Wala ho. Oh, luto na yung kamote. Tapon mo na yung tubig. Alam mo, yung kubo... Ay! Bakit? Wala ho. Sabi ko, yung kubong yan kung minsan nakakatakot. Alam mo, minsan nakakita ko dyan ng isang matandang pulubi. Bakit nilalagay mo yan sa supot? Ho. Bakit ho hindi? Hindi ba kakainin natin yan? Ako ho, hindi ho dito kakain eh. Doon ho ako sa kubo mong mimerienda. Bakit ang dami? Kasi ho, inay, payat-payat ko na eh. Tsaka tingnan nyo naman yung pisngi ko, lubog na. Tsaka isa pa ho, sabi ho ng teacher ko, malakas daw magpataba ang kamote. Tsaka pag naglilinis ho ako, inay, madali ako magutom, kaya kailangan 2 beses ako magmerienda. Hindi ako. Hindi ako.
Nako, huwag na kayo magpakasaya. Kasi magkakahiwa-hiwalay na tayo. Ha? Pinag-usapan nga nila ng nanay ko na pagka-graduate ko daw ng high school, dadali na ako sa Maynila. Ay! Eh, paano si Rico? Diyos ko naman, Gina, problemahin ko pa ba naman yan? Sige, pustahin niyo ako. Pero hindi bale. Pagka-graduate ko naman ng college doon, syempre magtatrabaho na ako. Aha. Pagkatapos, yayaman ako. Aha. Tapos babalik ako dito. Ah. Bibiling ko yung asyenda ni Doña Teresa. Tapos doon ko kayo patitirahin. Pati si Rico? Ay, hindi pwede. Dapat tayo mga babae lang. Eh, paano si Rico? Rico, anong gagawin mo? Di ano pa. Maghahanap ako na napakataas na bundok, sabi papagulong-gulong ako. Saan mamatay ako? Celia? Ho! O, ba't ka sumisigaw? Wala ho. Sana itong bakasyon mong ito, makatanggap ako ng maraming tahiin. May mga ibang pangarap din naman ako para sa iyo eh. Oho. Sana gusto ko makapag-aral ka ng piano. Oho, maganda ho yun, Nay. Kasi alam mo sa babae, iba na yung mayroon kang ibang nalalaman bukod sa mga gawain sa bahay. Hindi ba, Celia? Celia? Celia! Nasaan ba yung taong yun?
Dalias, tingnan natin. Baka mamaya matuyo na yung iba doon Ayusin natin. Celia, Ho? kanino mo ba dadalhin yung mga pagkain yan? Kasi ho, inay, meron ho isang batang pulubing lumapit sa akin. Gutom na raw ho siya. Naawa naman ho ako, inay, dahil 5 taong gulang pa lang yung bata. At saka ang payat-payat niya, guskusin. 2 araw na raw siyang hindi kumakain. Hindi. Wag. Wag! Wag! Celia, matulog na tayo. Oho, inay.
Alam mo, natatakot ako sa'yo, ha? Nay, ano ba? Lumabas ka! Mag-dus tayo! Naku, pag Nay! nakita kita, tatagpasin kong leg mo! Kahit sa impyerno, hahabulin Nay, kita! ano ba kung sino masalubong niyo dyan eh? Bakit nakangisi ka pa dyan? Eh, wala ho. Nervous na nervous nga ho ako eh. Ito na. Ano pa tinatayo mo dyan? Baka kung sino pang pumalabit sa'yo. Sino ka? Sorry, nakatulog ako ah. Isang linggo ka na nga natutulog dyan eh. Sino ka ba talaga? Nasugatan kasi ako eh. Salamat, ginamot mo ako. Hindi ako gumamot sa'yo. Eh, sino yung magandang babaeng dumadalaw sa akin? Dinadalan akong pagkain, tas ginamot ako. Naku, hindi ako yun. Kamukha mo eh, kasing ganda mo. Ay, ako pala. Sino ka ba talaga? Ako si Edwin. Ikaw siguro yung nagtapon ng roses kagabi, no? Roses? Anong roses? Hindi ako yun. Kamukha mo eh. Ah, ako nga pala. Eh, ba't ka ba napadpad dito? Private property to ah. Kasi, wala na akong ibang mapuntahan eh. Kaya lumayas ako. Kamamatay lang ng nanay ko eh. Hindi ko pa makasundo ang main ko. Palagi nila naglalasing. Palagi nila ako binubugbog. Kaya napilitan ako lumayas. Wala na akong kamag-anak eh. Ulilang-ulila na ako. O di sige, diyan ka muna sa kubo. Pero huwag kang pupunta doon sa bahay ah. Kasi baka makita ka ng nanay ko eh. Isumbong ka pa kay Doña Teresa. Si Doña Teresa yung may-ari ng asyenda. Masungit yun eh. Hoy, tapos na ako. Ha? Nga pala, Celia, may magandang balita ako. May trabaho na ako, delivery boy. Doon sa grocery sa Bagong Bayan. O di mabuti. Tapos mag-ipon ako para sa kasal natin. Ano? Eh, pupunta ako ng Maynila, mag-aaral ako, pagtapos magtatrabaho ako. At saka wala akong balak magpakasal. Ano? Hindi pwede yun. Paano yung kasal natin? Napag-ipunan ko na yun. Anong kasal? Sige, pag di mo pinakasal, papakamatay ako. Abariko ah. Sige, papakamatay ako. Hoy, saan ka pupunta? Sige, papakamatay ako. Sige, libing mo na ako ng buhay dito. Sige, papakamatay na ako. Ayoko na. Papakamatay na ako. Libing mo na ako ng buhay. Ayoko na. Alam mo, hirap na ako mangupit ng pagkain para sa'yo eh. Kasi, naghihinala na yata yung nanay ko. Paano ba naman para akong pusa na dumadagit ng pagkain? Isda, saging, prutas, at kung ano-ano pa. Kung ako eh, hirap na ako sa patago-tago. Inip na ako rin sa kubo eh. May naisip akong paraan. Aling ka rin. Ako po si Edwin Pinson Rico. Gusto ko po sanang presenta ng kahit anong klaseng trabaho eh. Pwede po ako makatulong dito sa asyenda, mag-alaga ng mga halaman at magpintura. Naku eh, hindi na namin kailangan ng katulong eh. Tsaka wala kaming pababayad sa'yo. Hindi ko naman po kailangan ng bayad eh. Ang kailangan ko po yung makakainan at matutulugan. Tsaka kung sa tutulugan, meron ho siyang matutulugan. Doon ho sa kubo, inay. Tsaka inay, mabuti na rin ho yung may kasama tayong lalaki para hindi tayo napapasok ng masasamang loob, di ba ho? Katulad nung nakita niyo sa may bintana. Naku, nervous na nervous nga ho ako nun eh. O sige, kailan mo gusto mag-umpisa? Bukas ho!
nagagawa mo ka ng damit para sa'yo eh. Ito, Dami. ito, tingnan mo. Ay, hindi kasya sa'yo. Teka Niloloko muna, mo na ako eh. magbistida ka na lang kaya. O ito, suot mo dali. Ito yan. Ito, ang baka bagay sa akin. Gagawa natin dito. Ayan. Oh, ayan, ayan. O, ayan. O, ito, mag-scarf ka. Ayan, ganyan. Ayan. Teka muna, ano pa ba? Ano ba to? Oh, pwede na ba to? Bonnet. Ha? O, ito, teka muna, suot mo to. Ay, nako, kamukha mo na si Doña Teresa. Kulang na lang sa'yo, paypay. Pay-pay! Naku, tayo. Eto! Ano to? Kawan. Uy, kulambo! Kulambo! Hindi ko lang buto. Ha? Wedding gown. Ha? Suot ko. O, sige, sukat mo. Dali. Ang ganda. Ayan, kakasal ka na. Ayan. Oh, ito, suot mo dito. Naku, ang ganda. Wedding gown. Ano ito? Suot ko nga. Aba, may secret drawer ah. Ano kaya? Oh, tapos ka na ba dyan? O, marcha tayo, dali. Dalihan mo nga. Ayan. Oh, ayan. Saan ba lalaki? Sa kaliwa o sa kanan? Basta dyan ka na Ayan lang. na. Kunyari. Tan, tan, taran. Tan, tan, taran. Tan, tan, taran. Tan, taran. Celia! Tan, taran. Ano ginagawa niyo dyan? Bakit suot mo yan? Barin mo nga yan. Sorry ho. Huwag mong pinakikialaman yan, ha? Opo, inay. At sa susunod, huwag na kayo papasok sa kwartong ito. Opo. Okay na. Sorry ulit. Pare, hindi ba yun yung wanted sa periodiko? Oo, ang laki na ng pabuya nun ah. Magandang umaga ho, Doña Teresa. Good morning, Karing. Mga 3 linggo ngayon kami rito dahil napakainit sa Maynila. Karing, magpakuha ka nga ng buko para kay Steve, yung malakanin ba? Saka para sa akin yung mapulang-mapula na pakwan. Matamis. Yung matamis na pakwan, ha? Magandang umaga ho, Doña Good morning. Teresa. Kukunin ko na ho yung maleta ninyo. O, sige. Karing, alika't may pag-uusapan tayo. Karing, birthday ko pala sa Sabado. Gusto ko rito maghanda para ipakita sa mga kaibigan ko. Itong asyenda. Ilang darating? Maliit lang na handa, about 50. Buhay pa ba yung tiyahin mo na si Aling, ano na nga bang pangalan nun? Yung mahusay magluto? Aling Doloro. Yeah, yun. Yun ang gusto kong kunin mo magluto. At saka, dito ka maghahanda. Diyan mo ilalagay lahat ng mga mesa at silya, okay? Alam mo, gustong-gusto ko yung niluto niya noon sa pista, yung lengua. Kaya lang baka ulyanin na yon. Hindi na siya masarap magluto. Ayoko mapahiya sa mga bisita ko ka rin. Hindi ho kayo mapapahiya. Ikaw nang bahala sa paghahanda. Alam mo naman na wala akong pasensya sa mga bagay na yan. At ayoko mapagod bago dumating ang mga bisita ko. Si Celia nga pala, pumapasok pa ba? Bakasyon na ho niya. Dalagitan na siya ngayon, muntik ko na siyang hindi makilala. 17 na.
Anong year na siya ngayon? Magpo-4th year high school na ho siya. 4 na, ha? Sabihin mo sa kanya na isasama ko na siya pag-uwi ko sa Maynila. Isasama niyo na. Oo, hindi ba yan ang usapan natin na pag-aaralin ko siya sa Maynila? Ang napagkasunduan natin, isasama niyo siya pagka-graduate niya ng high school. Alam mo, Karing, napakabigat talaga ng kamay mo sa orchids. Yung mga orchids ko sa Maynila, punong-puno ng bulaklak, magmula dulo hanggang sa baba. Well, anyway, pareho na rin yun, di ba? Mabuti pa nga yung mag-aaral siya sa Maynila, madali pa siya makakuha ng diploma. At saka kahit sang kolehiyo mo siya ipasok, mabuti na rin yung kaysa sa isang public school lamang siya manggagaling. Sa 1 taon niyo na siya kunin. Ayaw mo ba nun? Swerte mo nga at paaralin ko ang anak mo sa Maynila. Hindi ko naman pinapabayad sa'yo eh. Ang inaasahan ko lamang kay Celia na sana man lang paminsan-minsan ay tumulong siya sa trabaho sa bahay. Hindi siya bisita doon. At alalahanin niya na may utang na loob din siya sa amin. Kaya ko pa naman siyang pag-aralin eh. Si Karing naman oo nagpapatawa. Paano mo siya pag-aaralin? Sa paggaganchilyo mo? Sa pananahi mo? Baka tumanda ka ng kuba at malabo na yung mata mo, hindi pa nakakatapos ang anak mo sa pag-aaral. Mukhang mabigat sa kalooban mo maghiwalay kayo ni Celia. O, di sumama ka na sa amin sa Maynila kung ayaw mo mag-isa rito. Buti ngayon hindi na ako maghahanap ng katulong. Paano ang asyenda? O, di hahanap ako ng ibang katiwala. Pero hindi ko maiwan ang asyenda. Bilin sa akin ni Don Miguel na huwag kong iwan ang asyendang ito. Karing, nandiyan ka na naman sa panaginip mo. Ang taas-taas mo naman mangarap. Nangangarap lamang ako kapag alam kong maaaring magkatotoo. Tandaan mo ito, Karing. Akin ang hasyendang ito. Bilang kaisa-isahang kapatid ni Miguel, ako ang walang dudang tagapagmana sa hasyendang ito. Hindi kita kinikilala bilang anuman sa pamilya namin, Karing. Hindi ko alam kung saan baryo ka nang galing. Wala naman akong pakialam sa iyong nakaraan. Dapat nga magpasalamat ka at nagmamagad ng loob ako sa'yo. Pinatira kita dito, binigyan kita ng trabaho para mabuhay mong anak mo. Katiwala ka lang dito, Karing. Kaya, hanggang bakod ka lang. Hi. Celia, kung gumaganda ka ata ngayon ah. Salamat ho. Ops. Saan ka naman pupunta? Lalabas na ho ako kasi marami pa akong gagawin eh. Baka pwedeng magkwentuhan muna tayo. Kayo ho. Ano bang happenings ninyo sa baryong to? Wala naman yung happenings dito eh. Dinig ko mamimitas ka raw ngayon eh. Oho. Baka naman pwede mo kong isabay sa pagpitas mo. Ang katotohanan ho nun hindi naman ako mamimitas. May mga taong gagawa nun. Tsaka, excuse me ho. Sandali, Celia. Hindi ka naman pala mamimitas ng pakwan eh. Di, magpunta lang tayo sa Batis, magtampisaw tayo doon. Nang makita ko na may legs mo, okay? Naku, yan ho talagang hindi po pwede. Makaalis na nga. Nay, bakit? Sabi ni Doña Teresa, isasama ka na raw niya pag uwi niya sa Maynila. Samantalang kasunduan namin, kukunin ka niya pagkatapos mo ng high school. Nay, di pupuntahan ko na lang ho kayo dito. O di kaya magpatawag ko kayo para magkita tayo. Napakasakit niya magsalita. Nay, huwag niyo na akong pansinin yun. Talagang gano'n na ho yun Matulog na ho tayo. Ha? Nay?
Kailangan eh. Malaki na kasi ang utang na loob namin kay Doña Teresa. Takaw malas talaga ako. Sa unang pagkakataon, akala ko, okay na buhay ko. Wala, sira din. May salbahe sa mundong ito eh. Yang tao sa taas, natutulog. Yang sapa, yung damuhan, yung puno, si Doña Teresa! Edwin, bakit? Bakit na lang palagi ako? Ako! Ang ano? Bakit na lang palagi ako tinitikis? Bakit na lang ako palagi nakikita? Hindi naman ah. Bakit ka alis? Huwag kang umalis. Kailangan eh. Huwag mo akong iwan. Hindi maaari. Bakit? Si Doña Teresa. Sabihin mo ka, Doña Teresa, hindi ka sasama. Paanong nanay ko? Paliwanag mo sa nanay mo. Hindi talaga maaari. Maaari kung gugustuhin mo. Bakit ba? Celia, mahal kita. Wag. Hindi. Mahal kita. Para ko isang hayop na naligaw sa lugar na to. Nasugatan ako. Ginamot mo ako. Gininaw ako. Binalutan mo ako. Kapag ako'y nagugutom, pinakakain mo ako. Celia, kahit kailan hindi kita makakalimutan. Mahal na mahal din kita. Nung bata ako, akala ko mahirap magmahal. Pero ngayon ang dalaga na ako. Nakita kita. Napakadali pala. Napakadali mong mahalin. Hindi kita malilimot. Karing, sino lalaking yon? Bagong katulong ho dito. Nakikita ko, pero sino siya? Pinsan ho ni Rico. Rico? Sinong Rico? Kaklase ho ni Celia. Steven! Sinong Celia? Si... Si Celia. Paano nakapasok dito yan? Wala hong trabaho nakakaawa naman. Pero hindi naman ho nagpapabayad Pagkain lang at sa kubo siya natutulog. Sa susunod ka rin,
Huwag kang basta tatanggap ng kung sino nagpipresenta ng trabaho rito. Kailangan ipagpaalam mo muna sa akin. Huwag mong kalilimutan kung sino ang amo rito. Opo. Parang nakakayang humarap sa bisita nyo. Sino? Si Doña Teresa? Yun ang may-ari ng bahay eh. Oo nga eh. Mukhang burgis. Oo nga, ako nga ilang na ilang din eh. Eh, ang dumi-dumi na ng damit mo. Ba't di ka pumunta uli doon sa basement, kumuha ka ng damit? Sige, sandali lang ah. Ma, ang aga-aga pa eh. Tsaka yung mga kaibigan ko naghihintay sa akin eh. Huwag ka na masyadong mareklamo at kailangan natin makita yon. Ma, ano bang gagawin natin dito? Hahalungkatin natin ang mga gamit dito at baka nandito yung testamento ng Tito Miguel mo. Ma naman, pwede ba ikaw na lang? Mag-horseback riding pa ako eh. Tingnan mo to. Ano bang gusto mo? Mawala sa atin ang asenang ito? Yung ba? Gusto mo bang pagtawanan ka ng mga kaibigan mo? Hala, sige. Ilabas mo na yan. Buksan mo ang kahon na yan at baka nandyan. Ma, ang dumi-dumi rito eh. Ang baho-baho pa. Sige, kung ayaw mo dyan, doon tayo sa bookcase. Halika. Ma Buksan mo naman, yan. please. Halika. Buksan mo na ito at isa-isahin mo ang mga libro na yan. Baka dyan nakaipit ang testamento. Pagkatapos mo dyan, ilabas mo na yung mga libro na nandito. Pati na yung cabinet na yan, ay buksan mo. Aalis na ako at allergic ako sa alikabok. Huwag mong iiwanan yan hanggang hindi ka tapos. Ito naman ang may papangako ko sa'yo. Pag nabenta natin ang Hacienda Steve, itutur kita sa Europe. Nay, narinig daw ho ni Edwin na nag-uusap si Doña Teresa tsaka si Stephen sa silong. Tsaka sabi ho ni Doña Teresa, ipagbibili daw niya tong asyenda. Tsaka Nay, meron silang hinahanap na testamento eh. O Celia, bukas, mangolekta ka ng mga bulaklak para sa party, ha? Oho, Inay. Miss, huwag kayong matakot. Meron lang kami hinahanap. Yung pang isang stranger. Mukhang Bombay. Oh, yung mukhang Bombay. Edwin yata pangalan. Wanted ng pulis yun. Nakapatay. Sinungaling! Hayop! Ipokrito! Namumuhi ako sa'yo! Walang niya ka! Bakit? Walang niya ka! Celia, Walang bakit? niya! Hayop! Hayop! Tama na! Walang niya ka! Celia! Pinakisama ka Sinabi na tayo wag! mabuti. Pagkatapos, Celia! ito pa ay gagati mo Tama sa na, akin! makinig ka sa Walang akin! niya! Ano Walang ba? niya ka! Celia! Hayop! Sinabi na, Hayop makinig ka! ka! Sino ka talaga? Sino ka? Tama na! Mamamatay tao! Mamamatay tao!
May girlfriend ako noon sa Maynila. Gina ang pangalan. Balak namin pakasal eh. Kaya lang may problema. Ang tatay niya, si Dr. Jimenez. Kailangan daw, hingin ko ang kanyang kamay sa kanyang ama. Naglakas loob ako. Hinarap ko si Dr. Jimenez. Pinagtawanan niya lang ako. Sunod-sunod na murang inabot ko. Hindi ako nakapagpigil. Sinagot ko siya. Munti ko na siyang suntukin. Naalala ko, ang mga pala si ni Gina. Nag-away kami ni Gina. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinabi ko hindi na ako babalik doon kahit kailan. Naglasing ako. Kinantsawan ako ng barkada ko. Sabi nila, napakahina raw ng loob ko. Balikan ko si Dr. Jimenez. Kausapin ko. Baka sakali magbago isip. Lasing na lasing ako. Tinanggap ko hamon nila. Pagdating ko kila Gina, bukas ang gate. Tumuloy ako. Nakasindi ilaw sa sala. Pagdating ko sa beranda, nakita ko si Dr. Jimenez. Nakahiga sa simento. Kinabahan ako. Akala ko, inatake na naman siya sa puso. Sinubukan ko siyang ibangon. Nakita ko na lumesaksak siya sa tiyan. Patay na siya. Nagdilim ang aking tingin. Hindi ko malang matandaan kung gaano katagal ako nakaluhod noon. Nabigla ako. Nang may sumigaw. Si Gina. Pinaghahampas ako sa dibdib. Sinisisi ako. Ako raw may kasalanan sa pagkapatay ng daddy niya. Tatawag daw siya ng pulis. Ipakukulong niya raw ako. Bigla akong tumakbo. Hindi ko lang po saan ako pupunta. Kung ano gagawin ko. Sumakay ako ng bus. Bahala na kahit saan ako makarating. Ang alam ko, kailangan makatakas ako. Kung titigil ako sa Maynila, mahuhuli lang ako. Pagbibintangan nila akong pumatay kay Dr. Jimenez. Nakaturo daw sa akin lahat ng ebidensya. May motibo raw ako para patayin ko siya. Pero Celia, hindi ko siya pinatay. Wala akong kasalanan. You should try her lengua. That's a special. I just hope the guests enjoy it. Right. Excuse me. Happy birthday, Oh, Terry! hi. My goodness, why were you so late? Parang hindi namin alam, itong place mo pala at the end of the But it's world. only a 3-hour drive, hindi ba? At hindi ko matandaan kung ilang bundok ang dinaanan Oh, but the namin. sights were lovely. Aha. Sayang, kung hindi lang madilim, makikita mo dyan lahat ng mga mangga. Mhm. And then, on this side, the rice fields. But how much of this is yours? Yeah. Wala pa, pero malapit na. Sooner or later, ang lahat na yan ay magiging akin. Is he the one, Steve? He's really the one, man. Men, parang makoba. Ay, shit! You wet my dress! Ako, sorry mo, hindi ko nga She's sinasadya. You did it on purpose, No. diba? You did it on purpose. No, Stupid pangit provinsyala. Sige, go na! Go na!
Excuse, pare. Okay, man. Sorry dun sa nangyari kanina sa simbahan, ha. Ang dami kong sinabi. Nahiya ako. Yan naman kasing dila mong yan eh. Akalain mo sabihin mong hipokrito ako? Hipokrito ba ako? Sorry na nga dyan, eh. Sinungaling ba ako? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Ikaw talaga oh. Sorry na nga, eh. Oh, sige na, sige na. Teka nga muna. Di ba may party ka? Nainis kasi ako dun sa mga taga Maynila, eh. Oh, simple ka pa. Naiinis kunyari. Gustong puntang Maynila. Di ba? Hoy, sino nagsabi? Sino nagsabi? Mo nga, eh. Ayaw. Gusto mo eh. Ayaw. Gusto mo? Ayoko. Teka nga muna. Ikaw rin, wala ka rin doon sa taas. Hindi mo ako sinasamahan. Sabi mo, mahal mo ako. Tapos, pinapabayaan mo lang kung magsilbi-silbi doon. Mahal na kita talaga eh. Ano gagawin ko ron? Gusto mong mahuli ako? Puro taga Maynila tao ron. Simple ka pa oh. Sobra naman. Kung kaya mo sa akin, iwanan mo na ako. Sige na, umalis ka na. Umalis ka na. Last chance, Sige, mister. Umalis ka na. Talaga. Binibiro lang kita. Tignan mo. Eh, hindi ka na mabiro oh. Iiwanan mo ako nag-iisa rito, ganon. Ako rin na, nag-iisa doon, eh. Puro taga Maynila naman tao ron, nag-iisa. Ayun na naman. Alis na ako. Hindi na. Biro lang. Kainis. Sorry, ha. Sorry din ah. You know what? Ano? I love you. I love you. Dito ka na lang ha? Ha? Dito ka na lang. Ano? Ha? Ayoko nga. Hanapin pa ako ng nanay ko. Dito ka na lang para may kasama ako. Hindi pwede. Alis na ako? Oops, 1 minute. Hindi pwede. 2 minutes. Hindi pwede. Ngayon na. 3 minutes. Hanapin na ako ng nanay ko. Hindi alam na nagpunta ako dito, eh. Sige na nga. Buti nga dyan, dinalaw pa kita, eh. Oops, mag-iingat ka. Natural. Maraming gwapong taga Maynila dyan. Ayun na naman. Sige na nga, biro lang. Bye-bye. 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 Hi. Ano? Punta. Kung ano, pahalik lang eh. Walang yaka! Walang yaka! Uy! Walang yaka! Walang yaka! Kilala kita! Wanted ka!
Kailangan itago kita. Nakilala ka eh. Oh, sino ba yan? Ay, si Ate Celia! Rico, halika. Sino yung kasama mo? Oh, anong oras na ba? Dalian mo, Rico. Oh, May bakit? sasabihin ako sa'yo. Sino to? O yung bata, huwag mong pasunurin. O, doon na sa taas. Kuya, Ano, bakit? bakit? Basta makit ka na. Bakit? Rico, hindi ba bata pa tayo? Magkaibigan na tayo. Oo. Tapos sabi mo sa akin, pag may kailangan akong tulong mo, tutulungan mo ko. Oo. Eh ngayon, kailangan kong tulong mo eh. Ayoko. Bakit? Hindi ko pa alam kung ano yun eh. Oo nga pala. Kailangan itago natin si Edwin. Dapat. Sinong Edwin? Siya. Sino siya? Si Edwin, Rico, huwag ka na magtanong. Basta kailangan itago natin siya sa isang lugar na walang makakakita sa kanya. Ay, wow, exciting. Alam ko na kung saan. Sa kwarto ng nanay ko. Andyan ba nanay mo? Oo. Ha? E di makikita siya. Oo. Ay, mali. Alam ko na kung saan. Ay, kaya sumama kayo sa akin. Ay, kaya Permin. Teka muna, ano yan? Kulungan ng baboy. Eh, asan ang mga baboy? Patay na. Anong kinamatay? Cancer of the brain. Ay, na, pasok na. Ay, tulungan mo ko. Rico, pangako mo sa akin, walang makakaalam nito. Oo, ako bahala. At sino ka para hingan ko ng permiso? Akin ang asyendang ito. At gagawin ko kung anong gusto ko. Darating ang abogado ko sa isang linggo. Ipagbibili ko na ito. At walang makakapigil sa akin. Lalong-lalo na ikaw. Hindi ko hinihintay na humingi ka ng permiso sa akin. Ang pinakikiusap ko lang, sana bigyan mo pa kami ng konting panahon para mahanap namin ang testamento ni Miguel. Konting panahon. Tuwing uwi ako rito, yun na lang hinihingi mo sa akin. Kung totoo man ang sinasabi mo na may testamento si Miguel, nasaan? Nasaan ang prueba, Ber? Alam ko, mahanap ko rin yun. Mapapatunayan kong anak namin ni Miguel si Celia. At iniwan niya sa aming mag-ina ang asyendang ito. Pinatatawa mo ako, Karing. At sino maniniwala sa'yo? Ang sabihin mo, si Celia ay anak mo sa ibang lalaki. At nang malaman mo na nagdadalang tao ka, sinulsulan mo si Miguel para pakasalan ka. Ang kapatid ko naman na walang sariling desisyon, masyadong emosyonal, siyempre, nabigani mong pobre. Kawawang Miguel. Hindi lang niya alam nang gusto mo lang sa kanya yung kanyang salapi. Hindi totoo yan. Nung makilala ko si Miguel, hindi niya kaagad pinagtapat sa akin ang tunay niyang katayuan sa buhay. Sinabi niyang nagbabakasyon lamang siya dito sa asyenda. Nakaibigan niya may-ari nito. Minahal ko siya at nagtiwala ako sa kanya. Nang malaman niyang nagdadalang tao ako, pinagtapat niya sa akin ang lahat. At tuwang-tuwa ka naman siguro sa swerte mo, ano Karing? Akalain mo, anak ka lang ng magsasaka. Tapos magiging donya ka rito. Hindi yun ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay alam ko magiging maganda ang kinabukasan ng aming anak. Hindi ko hinahangad ang asyenda para sa sarili ko, kundi para kay Celia. Siya ang tanging kayamanang iniwan sa akin ni Miguel. Wala na akong hinahangad pa. Napakagaling mo talaga magsalita, Karing. Nagdurugo ang puso ko. Hindi ako nagtataka na nakapaniwala si Miguel na may anak ka sa kanya. Pero alam mo ba, hindi ako stupido. Hindi mo ako malilinlang tulad ng paglilinlang mo sa kanya. Pero hindi ko siya nilinlang. Alam kong mahal niya ako. Handa na sana ang lahat. Kung saan namin gagawin ang aming kasal. Maliit lang. Wala kaming sinabihan kundi ang mga magulang ko lang at ilan sa mga kaibigan niya. Tapos, dito kami titira sa asyenda. Dito lalaki ang aming anak. Gusto niya babae. At siya rin ang pumili ng pangalan. Nang araw na maaksidente si Miguel, dito siya patungo. Dala niya ang aking damit pang kasal. Nagmamadali siya. Alam niyang naghihintay ako. Mabuti na rin at nangyari yun. Hindi natuloy ang kalokohan ang binabalak ni Miguel. Hindi ba niya naisip ang malaking kahihiyan na idudulot niya sa aming pamilya kapag pinakasalan ka niya? Isang hamak na taga-bukid,
Walang pangalan, walang pinag-aralan? Nalalaman mo naman siguro ng pamilyang Legarda ay hindi nag-aasawa ng mga taong walang kwenta at mababang uri. Napakalakas ng loob mong laitin ng pagkatao ko. Gusto mo bang pag-usapan natin ang uri? Ang dangal? Ang malinis at walang bahid na pangalan ng mga Legarda? Ikaw ba'y maituturing mo ang sarili mong isang Legarda? Baka akala mo hindi ko nalalaman ang iyong nakaraan. Pinagtapat sa akin ni Miguel ang lahat. Napulot ka lang ng mga magulang niya sa gitna ng bukid. Tinapon ka na yung ina. Bakit kaya? Dahil wala kang kikilalaning ama? Naawa lang sa'yo si Doña Asuncion kaya ka inampun, ha? Ampun ka lang. Hindi ka isang tunay na Legarda. Sino kaya mga magulang mo, Teresa? Ayaw mo bang malaman? Natatakot kang matuklasan mong anak ka ng isang magsasaka o isang mamamatay tao? Kung tutuusin wala naman talagang nakakaalam kung saang impyerno ka galing o kung anong bulok na dugo ang inambag mo sa lahi ng mga Legarda. Iisa lang pinanggalingan natin, Teresa. Sa bukid. Pero ito ang ating pagkakaiba. Hindi ka nakaahon. Nanatili kang lublob sa putik. Mami! 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 Ano yon? Ano ba ginawa ni Edwin yun? Pinagbubuntal ako. Pinaggulpe ko. Tsaka di nyo alam, murderer yun Nakalagay sa Johnny Wanted yun Nakita mo na, Karing? Sa dami-dami ng kalokohan ang ginawa mo rito, meron ka pa palang bago. May alaga ka pang kriminal. Halika, tatawag tayo ng pulis. Ipakukulong ko siya. Celia? Celia! Celia? Saan ka pupunta? Naipupuntahan ko si Edwin dahil tumawag ng pulis si Doña Teresa. Celia, sandali. Narinig mo ba? Narinig ko, inay. Pati yung mga hindi ko dapat marinig. Narinig ko. Kung ang ibig mong sabihin na yun tungkol sa iyong ama. Pero inay, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hindi niyo sinabi sa akin kung kanino niyo ako anak? Siguro nga nagkamali ako noon. Pero ginawa ko lang akala ko'y tama noon. Hindi na ako bata, inay Hindi na ako bata. Hindi na kailangan protekta sa mga katotohanan. Naiintindihan ko na, inay. Nakakaunawa ako. Unawain mo ko, Celia. Tingnan mo ko, Celia. Hindi ko pinagtapat sa iyo na si Don Miguel ang iyong itay. Dahil gusto ko munang mahanap ang testamento para may pruweba kung totoo ang sinasabi ko sa iyo. Pero, inay, sino yung kinikilala kong itay? Yung namatay nung maliit pa ako. Si Edmundo. Isang tagahanga na hindi ko sinagot dahil mahal ko na noon si Miguel. Ang iyong itay. Nung buntis na ako sa iyo at hindi natuloy ang kasal namin. Naawa si Edmundo sa akin dahil hindi ko alam kung paano kita bubuhayin na mag-isa. Tinanggap ko ang pag-ibig ni Edmundo. Nay, pupunta ko muna si Edwin. Edwin, narinig ko si Stephen tsaka si Doña Teresa. Tatawag sila ng pulis. Nakilala ka kasi ni Stephen Dito na lang tayo. Mas tago tayo dito. Tsaka mag-uumaga na naman. Paglabas ng araw, hingi tayo uli ng tulong kay Rico. Kung saka pwede magtago uli. Salamat, ha. Kuya! Meron
pulis doon sa tindahan. May hinahanap na lalaki. Uy, gising-gising, mga walang iya kayo. Uy, gising-gising. Andiyan naman, please. Nahap kayo. Dali, tayo na. Dali! Ayun o! Ayun! Ito! Dali nyo! Dali! Teka. Ba't ba ako sumasama sa inyo? Sige, may iwan ako. Sige na. Sige na. Dali! Ayun! Hindi yan! Ay, sila oh! Ikaw kampi ka nila ha! Pag inabutan ang gulbi yan, tarantado ka dito! Hindi ako kasali. Hoy! Hindi ka dito! Mapatay kita pag nahuli kita! Tarantado ka! Hindi ako kasali. Tarantado ka talaga! Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Mga pulis! Dito ka na lang. Ako na lang magsatatakas, ha? Sige na! Teka muna! Nasama na ako. Bangun! Dali! Tayo na! Dalian nyo! Dali! Manig! Dul! Dul! Ligyo! Delia, susuko na ako. Kailangan patunayan ko sa kanilang wala akong kasalanan. Bumalik ka na sa asyenda. Ayoko. Sasama ako sa'yo. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Sige na, huwag kang mag-alala. Edwin, hindi kita maiiwan. Tumakas na lang tayo. Gusto mo bang lagi na lang tayong ganito? Hanggang kailan pa tayo tatakbo?
Hindi na natin kaya. Wala na tayong magagawa. Meron tayong magagawa. Pumanik tayo ng bundok. Maraming kuweba doon. Itatago kita. Hindi maaari eh. Maaari yun. Celia, tignan mo ko. Mahal mo ba ako? Oo. Ito ba itsura ng lalaking mamahalin mo? Hindi kaya pagtanggol ang kanyang sarili. Isang duwag. Kailangang harapin ko to para maging karapat dapat sa'yo. Paano ako pag wala ka? Tibayan mo yung loob. Papalik ako. Bumalik ka na sa asyenda. Hanapin ko mga pulis. Sige na, sundin mo ko. Sige na. Halika na. Huwag mo kakalimutin yung sinabi ko sa'yo, ha? Tignan mo yung secret drawer. Baka nandun testamento. Papalikan kita. Ako si Miguel Legarda y Gaston, edad 26, nasa hustong gulang at nasa wastong pag-iisip, ay nagsasaad na ipinamamana ko kay Caridad Ilagan at sa aming magiging supling ang kabuuan ng Hacienda Legarda at ang lahat ng aking ari-arian sa sandali ng aking kamatayan. Hindi mababago ang testamentong ito ng kahit na sino o anong pamang bagay bilang patunay sa lahat ng mga nakasulat dito. Anong nasa likod mo? Wala. Anong wala? May tinatago ka sa likod mo. Wala. Testamento ni Tito Miguel yan, oh. Amin yan. Anong inyo? Akin to eh. Pwede ba ibigay mo na sa akin? Hindi. Pipilitin lang kita. Hindi. Amin na sinabi yan. Ay! Amin na sinabi! Oh! Sa ulo mo, ha? Aray! Amin na sinabi yan eh. Aray! Mami, testamento ako ni Celia! Celia, akin na yung hawak mo. Huwag mong paglalaruan yan. Hindi ho. Akin na sabi! Akin na! Akin na yan sabi! Itiwan mo yan! Inay! Pa! Inay! Sobra ka na bata ka. Lumalaban ka pa? Inay! Akin na yan! Hindi mo bibigay yan? Iwan mo yan! Aray! Iwan mo sabi! Aray!
yan, sabi! Tamaan ka sa akin talaga, Karing. Umalis ka dyan! Ba't kinakailangan magtago ka? Hindi mo ba naisip na ang pinagbibintangan kapag nagtatago, lalong bumibigat ang kaso? Hirap na kami na Tony Neri kung saan ka namin hahanapin eh. Hindi tuloy namin malaman kung anong gagawin namin. Pero, huwag kang mag-alala. Alam mo si Tony Neri, magaling na abogado yan. Meron siyang magagawang paraan dyan. Pero teka nga pala, ano ba ang pinagagawa mo ng mga araw na nawala ka? At saan ka nagpupunta? Alam mo pa, may mga pangyayari sa buhay ng isang lalaki na hindi niya makakalimutan. Anong di makakalimutan pinagsasabi mo? Salamat ah. Pa, siya yung sinasabi ko sa'yung pangyayari. Maganda. Kaya pala nangyari ano? Celia, papa ko. Magandang hapon po. Oh, magalang. Kamusta? Ano nangyari? Yung asyenda malapit na naming makuha. At mayaman. Senyora, kung hindi nyo na po kailangan ng kotse, igagarahe ko na. Hindi na. Sige na. Senyora, baka gusto ninyong dito sa veranda mag-lunch. Ihahanda ko mesa. Hindi na. Sa dining room na. Opo. Senyora, baka gusto niyo dito sa veranda mag-lunch. Handa akong mesa. Ang wala-wala. Nakita mo ba si Edwin Gallego, ang nasakdal na sinaksak ang biktima? Hindi po. Nakita mo ba siya may hawak na punyal? Hindi po ako tiyak. Sumagot lamang ng oo, hindi ang saksi. Binibining Jimenez, nakita mo bang may hawak siyang patalim? Hindi po ako sigurado. Miss Jimenez, ang kapalaran ng nasakdal ay nasa iyong mga kamay. Nakita mo ba ang nasakdal si Edwin Gallego na may hawak na patalim o wala? Hindi, pero alam ko siyang pumatay sa papa ko. Siya pumatay! Silensyo! Alam ko siyang pumatay sa papa ko. Silensyo! Siya pumatay! Ano trabaho mo, Mr. Libingan? Bartender po ako sa Diamond Nightclub. Ano masasabi mo sa nasasakdal? Good luck po sa kanya. Hindi yun ang ibig naming malaman. Ibig naming malaman kung nung gabi ng Marso 23, 1982, sa Diamond Nightclub, kung nakita mo siya nang mangyari ang patayan. Nakita ko po siya. Ano ang kanyang ginagawa? Nakaupo po. Hindi yun! Nakaupo! Ano kanyang ginagawa? Kumakain ba siya o ano? Kumakain po siya ng mami tsaka toko at baboy. Kaano-ano mo nasasakdal? Kaibigan ko ho. Totoo bang magkasama kayo ng gabing yun sa Diamond Nightclub na mangyari ang patayan? Opo. At totoo bang nagpunta roon ang nasasakdal upang maglasing at maglabas ng sama ng loob tungkol sa ama ng kanyang kasintahan? I object, Your Honor, Sa sapagkat kapintultan hinihingi ng ng saksi hukuma, ay... my question is relevant! Objection overruled. At totoo ba na nalasing na ang nasasakdal? Sinabi niyang babalik siya sa bahay ng kanyang biktima upang ito'y kanyang patayin? Sagutin ang tanong. Totoo ba, Mr. Herrera? Totoo po. Pero lasing na siya noon. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Sinabi niya lang yun pero hindi niya maaaring gawin yun. Kaibigan ko siya, kilala ko siya. Hindi niya maaaring gawin ang isang bagay na ganun. Sa posisyon ng sugat ng biktima ay masasabi kong nanggaling sa likuran ng pumatay. Kanang kamay ang ginamit. Ang punyal ay may 6 na pulgada ang haba at 2 pulgada ang lapad. Doktora, sa direksyon ng pagpasok ng patalim sa tiyan ng biktima, masasabi ba ninyo kung gaano kalakas o kalaking tao pabatay sa biktima? Opo. Ang pumatay ay may 6 na talampakan ng taas. 6-footer. Opo, 6-footer at 170 libra ang timbang. Ano pa ho ang iba ninyong natuklasan? Ang biktima ay lumaban bago namatay. At sa aking pagsusuri, nakatagpo ako ng balat at dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko. Patunay na nakalmot niya ang pumatay. Anong blood type ang inyo nakita, Doktora? Type B. Bueno, Doktora. Ano ang blood type ni Edwin Gallego? Type A.